Ang dilim ay tila kumakapit sa akin, isang matalik na kaibigang nakasanayan ko na sa loob ng 10 taon sa Home for Blessed Children. Walang kaibigan, walang pamilya, walang magulang na kumupkop sa akin. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Isang itim na sasakyan, mas mahaba pa sa ampunan, ang huminto sa tapat namin. Bumaba mula doon ang isang babae at isang lalaki. "Hera, sumama ka sa amin," mahinahon ngunit malalim ang boses ng babae. Hindi ako makahinga. Ang pangalan ko, kilala nila ako. "Nagugutom ka ba, anak?" Tanong ng matipunong lalaki na may mapupungay na mata. "Mula ngayon, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mag-iisa." Ito si Don Robert Buenavista at ang kanyang asawang si Doña Elena. Sila ang nag-iisang ilaw na suminag sa madilim kong mundo. Inampon nila ako. Ang mundo ko ay biglang naging makulay. Mula sa pinaglumaan at pinagpasapasahang mga damit, ngayon ay may bago na ako. Mula sa siksik ang silid na puno ng iyakan, ngayon ay may sarili na akong kwarto, mas malaki pa sa buong ampunan. Isang araw, habang papalubog ang araw at ginintuan nito ang malawak na hardin ng mansyon, sinamahan ako ni Doña Elena sa isang silid na pinalamutian ng mga laruan at pambatang libro. "Ito ang magiging silid mo, Hera," nakangiti niyang sabi. "Nagustuhan mo ba?" "Oo po, Doña Elena. Sobra po," bulong ko, hindi makapaniwala. Para itong panaginip. "Huwag Doña Elena, Mama Elena na lang. At si Don Robert, Papa Robert mo na." Pamatak ang luha sa mga mata ko. Ilang taon ko nang pangarap na marinig ang mga katagang Mama at Papa. Habang abala kami sa pag-aayos ng aking gamit, bumukas ang pinto at sumilip ang isang batang lalaki na may matalim na titig. He couldn't be older than me, maybe a year or two. He had sharp, intelligent eyes that seemed to scrutinize everything around him. His hair was perfectly styled, and he wore an expensive-looking shirt. "Sino siya, Mama?" tanong ng batang lalaki, ang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Bumulong si Mama Elena, "Siya si Hera, anak. Ang bago mong kapatid." Kumunat ang noo ng batang lalaki. "Kapatid? May kapatid na ako, Mama. Ako lang dapat ang Buenavista." Lumapit si Jace at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Hindi niya maitago ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Mukha siyang pulubi. Umiinit ang pisngi ko sa hiya. Pakiramdam ko, nanliit ako lalo. "Jace, ano bang sinasabi mo?" Saway ni Mama Elena, "Maging mabait ka kay Hera." Ngunit hindi nakinig si Jace. Sa halip, lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. "Dito ka natitira, sa mansyon ko." Hindi ako makapagsalita, napakalakas ng kapit niya. "Makinig ka, Hera," bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng banta. "Hindi ka totoong Buenavista, isang anino ka lang, at hindi kita kailanman tatanggapin." Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, inilapag ni Papa Robert ang isang malaking libro sa harap ko. "Hera, gusto mo bang matuto magbasa? Tutulungan kitang matuto." Ngumiti ako ng malapad. Ito ang pangarap ko, ngunit ang pangarap ko ay agad na nawasak. Biglang dumating si Jace at sinabunutan ako. "Bakulaw, akala mo ba matututo kang magbasa? Para kang unggoy." Nahulog ang libro sa sahig. Tumakbo ako palabas ng silid at nagtago sa hardin. Sumunod si Jace at hinagis ako ng bato. Hindi ako nasaktan, pero ang puso ko ay parang binubugbog. "Ikaw ang pinakamasamang kapatid," sigaw niya. "Wala kang karapatan dito." Gabi-gabi, bago ako matulog, naririnig ko ang boses ni Jace sa aking isip. Ang kanyang mga salita ay tila mga panaghuy na hindi ako kailanman lilisanin. Ilang buwan ang lumipas, ngunit hindi nagbago ang pagtrato ni Jace sa akin. Sa paaralan, kapag naglalakad kami pauwi, bigla niya akong tutulikan sa putikan. Sa bahay, sisirain niya ang mga laruan na bigay ni Mama Elena. "Wala kang kwenta," sigaw niya isang beses, habang sinisira niya ang manika na bigay ni Mama Elena. "Wala kang karapatan sa mga Buenavista." Naiiyak ako, pero hindi ako nagsalita. Wala akong lakas ng loob na lumaban. Isang araw, habang nagbabasa ako ng libro sa silid-aklatan, pumasok si Jace. May hawak siyang tasa ng kape. "Hera, gusto mo?" tanong niya, at sa pagkakataong ito, ngumiti siya. "Bagong luto yan. Para sa iyo." Nagtataka ako, pero kinuha ko ang tasa.
Sa wakas, isang magandang bagay mula kay Jace. Ngunit nang inumin ko ang kape, naramdaman ko ang kakaibang lasa. Hindi ito kape, may ibang sangkap. Ano to, Jace? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Ngumisi siya, tea tree oil, pampakinis ng mukha, para hindi ka na mukhang pulubi. Tinapon ko ang tasa, napakasakit ng lalamunan ko. Tumawa si Jace, ang daling lokohin. Hindi ka talaga bagay dito sa mansyon. Sa sumunod na araw, habang papalapit ang aming kaarawan, pareho kaming ipinanganak sa parehong buwan, narinig ko ang usapan ni Papa Robert at Mama Elena. Robert, kailangan nating gawing masaya ang kaarawan ni Jace, sabi ni Mama Elena. Puro trabaho na lang ang inaatupag niya. Oo nga, Elena, sagot ni Papa Robert. Kailangan ni Jace ng pahinga. Ipapator ko siya sa Paris, tapos sa New York para makakita ng Broadway shows. Tahimik lang ako, wala namang nasabi tungkol sa kaarawan ko. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, nakaramdam ako ng lungkot. May isang malaking cake sa gitna ng mesa, pero hindi para sa akin. Happy birthday, Jace, bati ni Mama Elena. Salamat, Mama, sagot ni Jace. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Hera, wala ka bang regalo para sa akin? Umiling ako, sok. Walang kwenta, bulong niya. Kinabukasan, habang nasa school, bigla akong nilapitan ng mga kaibigan ni Jace. Hoy, ampon, bakit hindi ka raw marunong sumayaw? Pagkatapos ay pinagtawanan nila ako. Sumayaw sila sa harapan ko, ginagaya ang mga paborito nilang idolo. Ang pangit mo sumayaw, hindi ka bagay sa Buena Vista. Lumipas ang mga taon, hindi nagbago ang pagtrato ni Jace. Ang kanyang mga salita at gawa ay tila mga batong humuhubog sa aking pagkatao. Palagi akong tahimik at yumuyuko. Ito ang aking tadhana. Isang araw, habang nasa library ako, narinig kong nag-uusap sina Papa Robert at Mama Elena sa labas. Elena, kailangan nating ipadala si Jace sa abroad, sabi ni Papa Robert. Lalo lang siyang magiging malupit kay Hera kung mananatili siya dito. Pero Robert, mag-isa lang siya doon, sagot ni Mama Elena. Kailangan niyang matuto, sabi ni Papa Robert. Kailangan niyang makita ang mundo. Magbabago siya doon. Ito na, sa wakas, matatapos na ang pagpapahirap. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, inihayag ni Papa Robert ang desisyon niya. Jace, anak, aalis ka bukas. Pupunta ka sa Amerika para doon mag-aral, sabi ni Papa Robert. Nagulat si Jace. Ano, Dad? Aalis ako. Bakit? Kailangan mong matuto. Kailangan mong maging isang mas mabuting tao, sabi ni Papa Robert. At kailangan mo rin maturuan ang sarili mo na huwag maging masyadong matapang. Tumingin si Jace sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil ba sa kanya, Dad? Dahil sa ampon na yan. Jace, galit na sabi ni Papa Robert. Tumayo si Jace at itinulak ang silya niya. Fine, aalis ako, pero kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong wala na siya dito. At tulad ng ipinangako niya, kinabukasan, umalis si Jace. Tahimik akong nanood habang papalayo ang kanyang sasakyan. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Sa wakas, malaya na ako sa kanya. Pero bakit parang may nawawala? Matapos ang pag-alis ni Jace, tila huminto ang bagyo sa mansyon ng mga Buena Vista. Ang bawat sulok na dati ay puno ng pangungutya at takot ay napalitan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi naging sapat para burahin ang mga latay na iniwan niya sa puso ko. 10 taon. 10 taon akong nabuhay na parang anino, sinusubukang maging perpektong anak para kina Papa Robert at Mama Elena upang patunayang karapat-dapat ako sa apelyidong ibinigay nila. Pero kahit gaano kalakas ang tawanan sa loob ng bahay, laging may bakanting upuan sa hapagkainan na nagpapaalala sa akin na may isang taong galit sa paghinga ko. Habang lumalaki ako, unti-unti kong natutunan na ang sakit ay pwedeng gawing sandata. Naging top student ako, naging aktibo sa charity, at naging katuwang ni Papa sa ilang aspeto ng kumpanya. Pero kahit anong ganda ng ngiti ko sa harap ng kamera ng mga lifestyle magazine, alam ko ang totoo, I was just feeling a void. Hera, anak, tawag ni Mama Elena isang gabi habang nagbabasa ako sa library. Maganda pa rin siya, pero bakas na ang pag-aalala sa kanyang mga mata.
Tumawag ang papa mo. Paalis na raw si Jace sa airport sa New York. Tumigil ang mundo ko. Ang ballpen na hawak ko ay muntik ng mabitawan. Babalik na siya, ma. Dito na siya magpapatuloy, Hera. Tapos na siya ng MBA at sabi ni Robert, oras na para siya naman ang humawak ng timeline ng Buena Vista Corp. Ngumiti si mama, pero hindi ito umabot sa mga mata niya. Sana nagbago na siya. Hindi ako nakasagot. Gusto kong maniwala, pero ang alaala ng batang Jace na itinapon ang paborito kong libro sa putikan ay masyadong matingkad. Makalipas ang 2 araw, naging abala ang buong mansyon. Ang mga paboritong pagkain ni Jace ay inihanda. Ang dating kwarto niya na pinanatiling malinis ay mas lalong pinakintab. Nakasuot ako ng isang simpleng beige dress, nakatayo sa tabi ni Papa Robert sa may grand entrance, naghihintay sa prinsipe. Isang itim na SUV ang huminto. Bumukas ang pinto at unang lumitaw ang isang makintab na sapatos na balat. Sumunod ang isang lalaking tila kinuha sa cover ng isang international business magazine. He was taller than I remembered. Ang dating payat na bata ay napalitan ng isang lalaking may malapad na balikat at tindig na nag-uutos ng respeto. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mukha. Wala na ang batang mapang-asar, ang pumalit ay isang lalaking may mukhang tila inukit sa yelo. Jace, my son. Sinalubong siya ni Papa Robert ng isang mahigpit na yakap. Tumugon si Jace, pero walang emosyon. Dad, Mom, hinalikan niya sa pisngi si Mama Elena. Pagkatapos, lumingon siya sa direksyon ko. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at masakit. Inasahan ko ang mura, ang pangungutya, o kahit ang masamang tingin. Pero mas malala ang ginawa niya. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, walang galit, walang tuwa, walang kahit ano. Para lang akong isang piraso ng webbles na nakaharang sa daan niya. Who is she again? Malamig niyang tanong. Napaigtad ako. Hindi niya ako nakilala. O nagpapanggap siya. Jace, si Hera yan. Ang kapatid mo, paalala ni Papa, bakas ang dismaya sa boses. Isang maikling, mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Jace. The orphan. Still here, I see. Hindi siya tumigil para makipagkamay. Nilagpasan niya ako na parang hangin lang, kasabay ng malamig na amoy ng kanyang mamahaling perfume na humalo sa hangin. Sa hapunan, ang tensyon ay mas makapal pa sa steak na kinakain namin. Si Papa Robert ay masayang nagkukwento tungkol sa kumpanya, tungkol sa mga bagong proyekto, at kung paano ito ipapasa kay Jace. I've already prepared the board, Jace. Next week, you'll be introduced as the new coup, leading to the CEO position by next year, pagmamalaki ni Papa. Ibinaba ni Jace ang kanyang wine glass. Ang tunog ng pagkalamog ng kristal sa lamesa ay nagpatahimik sa lahat. I'm not taking it, Dad, seryoso niyang sabi. Nawala ang ngiti ni Papa. What do you mean? This is your inheritance. Ang Buena Vista Corp ay para sa iyo. I have my own company, Dad. JM Global Holdings. I built it from the ground up in New York. I didn't come back here to manage your legacy. I came back to expand mine, wika niya sa tono na tila hindi pwedeng baliin. Pero Jace, enough, Dad. I'm tired. I'll stay here for a few days to settle some things, but don't expect me to sit in that dusty office of yours. Tumayo siya at tinitigan ako. At ikaw, turo niya sa akin. Huwag kang masyadong kampante sa upuang yan. Just because I'm not interested in the throne doesn't mean I'll let a stranger keep it warm. Jace, sobra na yan. Saway ni Mama Elena, hindi siya nakinig. Tinalikuran niya kami at dirdiretsong umakyat sa itaas. Naiwan kaming tatlo na tila binuhusan ng malamig na tubig. Kinabukasan, maaga akong nagising para pumasok sa opisina. Kahit hindi ako ang tagapagmana, nagtatrabaho ako bilang head ng marketing. Habang pababa ako ng hagdan, nakita ko si Jace sa sala. Nakasuot siya ng workout clothes, pawis na pawis, at may hawak na tablet. Susubukan ko sana siyang batiin. Good morning, Jace. Hindi tayo close, putol niya sa akin nang hindi man lang tumitingin. At huwag mo akong tatawaging Jace, sa harap ng ibang tao. It's Mr. Buena Vista to you. Napatigil ako sa huling baitang ng hagdan. Jace,
I mean, Mr. Buenavista, bakit ba ang tindi ng galit mo sa akin? Wala naman akong ginawa sa'yo simula nung bata tayo kundi ang subukang makisama. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tablet niya at lumapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa mundo ko. Huminto siya sa harap ko, napakalapit na amoy ko na ang bango ng sabon niya sa gitna ng pawis. You exist, bulong niya, ang boses ay parang haplos ng yelo sa balat ko. You entered a home that wasn't yours and took the attention that was supposed to be mine. At ngayon, pati ang kumpanya ni Dad, tinitingnan mo na parang sayo. Hindi totoo yan. Mahal ko sina Papa at Mama. Sina Don Robert at Doña Elena, pagtatama niya. Hinawakan niya ang baba ko at bahagyang itinaas ito para mapilitan akong tumingin sa kanya. Huwag kang magmalinis, Hera. Alam nating dalawa kung ano ka. Isang oportunista na nagtatago sa likod ng inosenteng mukha. Binitawan niya ako na parang nadidiri. Enjoy the mansion while you can, huling hirit niya bago ako tinalikuran. Dahil habang narito ako, sisiguraduhin kong maaalala mo kung saan ka talaga nanggaling. Naiwan akong nanginginig ang mga kamay. Akala ko, kapag matanda na kami, mawawala na ang bullying. Pero mali ako. Ang batang Jace ay nanakit gamit ang bato at sabunot. Ang matandang Jace ay nananakit gamit ang katahimikan at mga salitang tila lason. Ang Cold War ay nagsisimula pa lang. 3 araw na ang nakalilipas mula nang bumalik si Jace, at ang mansyon na dati ay tahimik at payapa ay naging tila isang battlefield na puno ng hindi nakikitang mga patibong. Kahit saang sulok ako magpunta, parang nararamdaman ko ang malamig niyang titig na sumusunod sa akin. Hindi siya kumikibo, hindi siya nanggugulo ng hayagan, pero ang presensya niya ay sapat na para mawalan ako ng ganang kumain. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga report para sa marketing campaign ng kumpanya sa May Pesyo, biglang bumukas ang glass door. Si Jace, may hawak na baso ng scotch, nakasuot lang ng puting t-shirt at jogging pants, isang bihirang pagkakataon na makita siyang hindi nakasuot, pero hindi nabawasan ang pagiging intimidant niya. Huminto siya sa tapat ko at tiningnan ang mga papeles na nakakalat sa lamesa. Still playing office? Tanong niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Huminga ako ng malalim at pilit na hindi tiningnan ang mga mata niya. I'm working, Jace. I mean, Mr. Buenavista. May presentation ako bukas para sa bagong hotel line ng kumpanya nyo. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanya. Umupo siya sa upuang tapat ko at sumandal. My father's company, not mine. At siguraduhin mong hindi basura ang ipapakita mo bukas. Ayokong mapahiya ang pangalan ko dahil lang sa palpak na trabaho ng isang kapatid. Ginagawa ko ang lahat para sa kumpanya dahil mahal ko ang trabaho ko. Sagot ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. O dahil gusto mong patunayan na mas karapat-dapat ka kaysa sa akin. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ko ang matapang na amoy ng alak. Tell me, Hera, gaano kalaki ang ambisyon mo? Magkano ang kailangan mo para tumigil ka na sa pagpapanggap na bahagi ka ng pamilyang ito? Nanikip ang dibdib ko. Hindi pera ang habol ko, Jace. Pamilya ang nahanap ko rito. Noong kinuha ako ni na Papa sa ampunan, wala akong alam tungkol sa yaman nyo. Ang alam ko lang, may mga taong tumingin sa akin ng walang panghuhusga. Maliban sa'yo. Tumayo siya bigla, dahilan para mapaurong ang upuan ko. Don't give me that emotional crap. I grew up watching you steal the affection of my parents. I was away for 10 years, and you made sure you filled every corner of this house with your scent. You're like a parasite, Hera. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang ilaw sa pesyo. Si Papa Robert. Jace, Hera, mabuti at nag-uusap kayo, masayang sabi ni Papa, bagamat halatang pilit. Jace, bukas ay may dinner tayo kasama ang mga De Vega. It's a business meeting, but I want you and Hera to be there. I have my own meetings, Dad, mabilis na sagot ni Jace. This is important, son. This involves the future of Buenavista Corp since you're refusing to lead it, seryosong sabi ni Papa. Tumingin siya sa akin na may halong lungkot at determinasyon. Hera, maghanda ka. Liam De Vega will be there. Napatitig ako kay Papa. Liam De Vega, siya ang tagapagmana ng De Vega Group,
ang pinakamalaking competitor pero partner din namin sa ilang ventures. Bakit kailangang nandoon ako? Tumingin ako kay Jace at nakita kong humigpit ang hawak niya sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata na kanina ay malamig ay biglang kumidlat ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, sa isang exclusive restaurant, nakaupo kami sa isang mahabang lamesa. Katabi ko si Jace na kanina pa walang kibo, habang sa tapat namin ay ang mga De Vega. Si Liam De Vega ay gwapo, mukhang mabait, at kanina pa nakatitig sa akin na may kasamang matatamis na ngiti. "You look stunning tonight, Hera," sabi ni Liam habang hinahawakan ang kamay ko para halikan ito. Umiwas ako ng bahagya, ramdam ang biglang paglamig ng aura sa tabi ko. "Salamat, Liam," sagot ko. "Robert, let's not beat around the bush," panimula ni Don Mariano De Vega. "Our companies are facing a turbulent market. Ang merger natin ay ang tanging paraan para manatiling nasa tuktok. At ang pinakamagandang paraan para selyuhan ang merger na ito ay ang pagsasama ng ating mga pamilya." Halos mabilawkan ako sa iniinom kong tubig. Merger, pagsasama ng pamilya. "Hera is a Buenavista in every way that matters," sabi ni Papa Robert, bagamat nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. "If Jace won't take the helm, Hera will. And with Liam by her side, the company will be safe." Isang malakas na kalansing ng kutsara at tinidor ang bumasag sa usapan. Lahat kami ay napatingin kay Jace. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang utensils at pinunasan ang kanyang bibig gamit ang table napkin. "So, that's the plan?" Malamig na tanong ni Jace. "Ipapakasal niyo ang isang ampon sa isang De Vega para lang isalba ang kumpanyang ayaw niyong mawala." "Jace, wala ka sa posisyong magreklamo dahil tinanggihan mo ang alok ko," paalala ni Papa. Tumingin si Jace kay Liam, isang titig na tila ba gusto niyang tunawin ang lalaki sa kinauupuan nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. "And you, Hera, ready to sell yourself for a crown that isn't yours?" "Hindi ako binibenta, Jace," madiin kong sabi, bagamat nanginginig ang boses ko. "Kung ito ang kailangan para matulungan sina Papa." "Stop calling him Papa," sigaw ni Jace, dahilan para mapatingin ang ibang mga customer sa restaurant. Tumayo siya, ang kanyang taas ay nagbigay ng anino sa buong lamesa. "I've changed my mind, Dad." Lahat kami ay napaawang ang bibig. "Anong ibig mong sabihin, Jace?" tanong ni Papa. "I'll take the position. I'll manage Buenavista Corp," wika niya, ang boses ay seryoso at walang halong biro. "But under one condition." "Ano yun?" Tumingin si Jace sa akin, isang titig na puno ng possessiveness at galit na hindi ko maintindihan. "Cancel the merger. Cancel the wedding. Hera isn't going anywhere near a De Vega." "Why, Jace? Bakit biglang nagbago ang isip mo?" tanong ni Liam, bakas ang inis. Ngumisi si Jace, isang mapanganib na ngiti. "Because I realized that I don't like other people touching my things. Even the things I hate." Nilapitan niya ako, hinawakan ang braso ko ng napakahigpit, at pilit akong pinatayo. "Let's go, sister." Hinayla niya ako palabas ng restaurant, iniwan ang lahat na tulala. Pagdating sa parking lot, isinandal niya ako sa kanyang sasakyan. Ang lapit-lapit niya, ramdam ko ang mabilis niyang paghinga. "Ano ba, Jace? Nasasaktan ako," sigaw ko. "Mas masasaktan ka kung itutuloy mo ang kalokohang yan," bulong niya sa tenga ko. "You want to be a Buenavista? Fine. I'll make you the most miserable Buenavista in history. But you are not marrying that man." "Bakit ba? Ano bang paki mo sa akin?" Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako ng malalim. "Dahil hindi pa ako tapos sa'yo, Hera. At walang pwedeng kumuha sa'yo hanggat hindi ko sinasabi." Sa gabing iyon, nalaman ko ang isang bagay, ang selos ni Jace ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang bullying. At ang tunay na gulo ay nagsisimula pa lamang. Ang balita ng pag-upo ni Jace bilang bagong CEO ng Buenavista Corp ay parang wildfire na kumalat sa buong business district. Pero para sa akin, ito ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang lalaking 10 taon akong pinahirapan ay siya na ngayong boss ko. Lunes ng umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking corporate attire.
Isang white blouse at charcoal gray pencil skirt. Pinilit kong magmukhang matapang kahit ang totoo ay gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Pagpasok ko sa opisina, kakaiba ang atmosfera. Ang mga empleyado ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Takot ang bawat isa, at alam ko kung bakit. Ms. Buenavista, pinapatawag po kayo ni Sir Jay sa CEO's office. Ngayon na po, bungad sa akin ng secretary niyang si Sarah, na halatang nanginginig ang boses. Huminga ako ng malalim. Salamat, Sarah. Naglakad ako patungo sa dulo ng hallway kung saan matatagpuan ang pinakamalaking opisina. Kumatok ako ng 3 beses. Come in, ang malamig at baritonong boses na iyon. Pumasok ako at nakita ko si Jace na nakaupo sa likod ng malaking mahogany desk. Nakasuot siya ng navy blue suit na tila sadyang ginawa para bigyang diin ang kanyang kapangyarihan. Ni hindi siya tumingin sa akin, abala siya sa pagbabasa ng mga folder. Maupo ka, utos niya nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Umupo ako sa upuang tapat niya. Lumipas ang 5 minuto, katahimikan, tanging tunog lang ng paglipat niya ng pahina ang naririnig. Sinadya niya ito, gusto niyang maramdaman ko kung sino ang nasa itaas. May kailangan ka, Mr. Buenavista. Basag ko sa katahimikan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang folder at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talam na sumusuri sa bawat galaw ko. I reviewed your marketing proposal for the new resort project, simula niya. Kinuha niya ang folder at ihinigis ito sa harap ko. It's garbage. Napaawang ang bibig ko. Garbage. Jace, 3 buwan kong pinagtrabahuhan yan kasama ang team ko. Ang conversion rate na inaasahan namin. I don't care about your excuses, putol niya. The branding is weak. It looks like it was designed by someone who doesn't understand what luxury means. Siguro dahil hindi ka naman talaga lumaki sa ganitong mundo, Hera. You're just an observer. Nanikip ang dibdib ko sa insulto niya. Hindi dahil ampun ako ay wala na akong alam sa negosyo. Pinag-aralan ko ito. I earned my degree with honors. Then prove it, mabilis niyang hamon. Tumayo siya at lumapit sa akin. Huminto siya sa gilid ng upuan ko at yumuko ng bahagya. Redo everything. I want a new proposal on my desk tomorrow morning, 8 a.m. Kung hindi mo kaya, then maybe Liam De Vega was right. Maybe you're better off as a trophy wife. Hindi ako magpapakasal kay Liam dahil lang sa gusto mo o ayaw mo, giit ko habang tumatayo para pantayan siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jace. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Bigla niyang hinawakan ang braso ko at hinayla ako palapit sa kanya. Nabanggit ko na sayo sa restaurant, hindi ba? You are a Buenavista. At hanggat hawak mo ang pangalang iyan, pagmamay-ari kita. You don't get to decide who you marry unless I say so. Bakit ba? Bakit ba ayaw mo akong pakawalan kung tutuusin ay ayaw mo naman sa akin? Tanong ko, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. You hate me, Jace. You've hated me since the day I stepped into that mansion. Bakit hindi mo na lang ako hayaang maging masaya sa iba? Ang kanyang hawak sa braso ko ay humigpit. Tinitigan niya ang mga labi ko, at sa isang sandali, naramdaman ko ang kakaibang kuryente na damaloy sa pagitan namin. Dahil ang paghihirap mo ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin, bulong niya, pero ang boses niya ay nanginginig. At hindi ako papayag na ibang lalaki ang magpapaluha sa'yo. Ako lang, Hera, ako lang. Binitawan niya ako ng marahas at tumalikod. Get out, and don't be late tomorrow. Madaling araw na nang matapos ko ang bagong proposal. Halos wala akong tulog pero kailangan kong patunayan sa kanya na hindi ako basta-basta susuko. Eksaktong 8 a.m., pumasok ako sa opisina niya. Pero laking gulat ko nang makitang hindi siya nag-iisa. Nandoon si Liam De Vega, may dalang malaking bouquet ng red roses. Hera, good morning, masayang bati ni Liam. I was just telling Jace that I'm not giving up on the merger, or on you. Tumingin ako kay Jace na nakasandal sa kanyang upuan, ang mukha ay parang madilim na langit bago ang bagyo. Liam, I'm busy. May trabaho kaming kailangang tapusin ni Hera, malamig na sabi ni Jace. Actually, I invited her for lunch.
sagot ni Liam, hindi natitinag sa lamig ni Jace. I already asked your father, and he said it's fine. Tumingin sa akin si Liam. What do you say, Hera? Let's talk about our future. No business, just US. Bago pa ako makasagot, padabog na tumayo si Jace. Nilapitan niya kami at kinuha ang bouquet ng rosas mula sa kamay ni Liam. Walang sabi-sabi, itinapon niya ang mga ito sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Jace, ano ba? Sigaw ko. Allergies, simpleng sagot ni Jace, bagamat alam naming lahat na nagsisinungaling siya. Tumingin siya kay Liam nang may kasamang hamon. As for the lunch date, she can't go. She's my personal assistant starting today. At marami siyang kailangang gawin. Personal assistant, she's the head of marketing. Reklamo ni Liam. I'm the CEO. I decide where people belong, sagot ni Jace. Pagkatapos ay humarap siya sa akin, ang mga mata ay puno ng pag-aari. Hera, go to my house. Fix my library. I want it organized by the time I get home. Pero may proposal ako. I said, go. Wala akong nagawa kundi lumabas ng opisina. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang boses ni Jace kay Liam. Stay away from her, De Vega. I don't share my toys. Nang inag ang buong katawan ko. Hindi na ito bullying. Ito ay isang laro ng pagmamay-ari na wala akong takas. Pero sa gitna ng galit ko, may isang bahagi ng puso ko ang kumakabog ng kakaiba. Isang kabog na alam kong hindi dapat nandoon. Ang mansyon ng mga Buena Vista ay dati ng malaki, pero ngayong kaming dalawa lang ni Jace ang narito dahil nasa out-of-town business trip sina Papa Robert at Mama Elena, tila mas lalong lumawak ang espasyo. O baka dahil lang sa bawat hininga ko, pakiramdam ko ay binabantayan ako ng mga mata ni Jace. Pinilit kong mag-focus sa pag-aayos ng library gaya ng utos niya. Ang library ay ang paborito kong parte ng bahay, pero ngayon, naging simbolo ito ng aking pagkakakulong. Inayos ko ang mga libro ayon sa genre at petsa ng pagkakalathala. Mag-aalas 7 na ng gabi nang marinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Jace, maluwag na ang kanyang kurbata at bahagyang nakatupi ang manggas ng kanyang polo. He looked exhausted, but still dangerously handsome. Tapos ka na? Tanong niya, habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Halos. Konti na lang, sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Lumapit siya at tiningnan ang mga shelves. I see you followed my instructions. Good. Tumayo ako para umalis na sana, pero bago pa ako makalagpas sa kanya, hinaranggan niya ang daan ko. Saan ka pupunta? Tapos na ang trabaho ko, Jace. Gusto ko nang magpahinga. I don't remember saying you're dismissed, seryoso niyang sabi. Gutom ako, magluto ka. Napakunot ang noo ko. May mga cook tayo, Jace. Bakit ako? Dahil gusto ko ang luto mo, direkta niyang sagot. Napatitig ako sa kanya. Noong bata tayo, nakita kitang nagluluto para kay Dad. I want to know if you've improved or if you're still just trying too hard to please him. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kusina. Nagluto ako ng simpleng pasta at steak. Habang kumikilos ako, nararamdaman ko ang titig niya mula sa kitchen island. Nakaupo siya doon, pinapanood ang bawat galaw ko habang umiinom ng wine. Bakit mo ginagawa to, Jace? Tanong ko habang hinihiwa ang mga sangkap. Bakit kailangang pahirapan mo pa ako? Nakuha mo na ang gusto mo. Ikaw na ang CEO. Hindi na itutuloy ang merger. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mamuhay ng tahimik? Isang mahabang katahimikan ang namayani bago siya sumagot. Dahil ang katahimikan mo ay nakakarindi, Hera, mahina niyang sabi. 10 years akong nawala. 10 years akong nagpakapagod sa ibang bansa para lang patunayan na hindi ko kailangan ng tulong ni Dad. Pero sa loob ng 10 taon na yun, wala akong ibang naisip kundi kung paano mo unti-unting kinukuha ang lahat ng sa akin. Wala akong kinuha sa'yo. Lumingon ako sa kanya, basa na ang mga mata ko. Minahal ko sila dahil sila lang ang meron ako. Pero ikaw ang may lahat. May dugo kang Buena Vista, may talino ka, may yaman. Bakit ako ang pinag-iinitan mo? Tumayo siya at lumapit sa akin. Kinuha niya ang kutsilyong hawak ko at inilapag ito sa counter.
Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at idiniin ako sa gilid ng lababo. Dahil ikaw lang ang bagay na hindi ko mabili, Hera, bulong niya. Ang boses niya ay wala na ang lamig, kundi isang uri ng pait na ngayon ko lang narinig. I hated you because you made me feel something I didn't want to feel. I wanted to destroy you so I could stop thinking about you. Napatigil ang paghinga ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy ko ang bango ng wine at ang sarili niyang amoy na tila nakakalasing. Halos magdikit na ang aming mga ilong. Gusto kitang kamuhian, Hera. Gusto kong makita kang umiiyak at nagmamakaawa. Pero nang makita kitang kasama ang Devega na yun, pakiramdam ko ay masusunog ang buong pagkatao ko. Hinawakan niya ang pisngi ko, ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinahaplos ang aking labi. You're not marrying him. You're not marrying anyone. Jace, call me by my name again, utos niya, ang boses ay paos. Jace, mahina kong sambit. Sa isang iglap, sinakop niya ang mga labi ko. Hindi ito ang halik na inaasahan ko sa isang kapatid. Ito ay punong-puno ng galit, pagnanasa, at matagal na pagtitiis. Marahas ito sa simula, tila ba pinarurusahan niya ako, pero kalaunan ay naging malambot at tila humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako lumaban. Tumugon ako sa halik niya, ang mga kamay ko ay kusa nang kumapit sa kanyang batok. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng bullying, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pader na itinayo namin sa loob ng maraming taon. Nang humiwalay siya, kapwa kami hinihingal. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at determinasyon. This changes nothing, malamig niyang sabi, bagamat nanginginig ang kanyang boses. You are still my assistant. At bukas, babalik tayo sa opisina. Bago pa ako makasagot, tinalikuran niya na ako at lumabas ng kusina. Iniwan akong nakatayo doon na nanginginig ang mga labi at litong-lito ang puso. Anong nangyari? Magkapatid kami sa papel, pero ang halik na iyon ang pinakamalaking kasalanan na nagawa namin. At alam ko, simula sa gabing ito, wala nang babalik sa dati. Hindi ako nakatulog. Hanggang ngayon, parang nararamdaman ko pa rin ang init ng mga labi ni Jace sa akin. Ang halik na iyon ay hindi dapat nangyari. Mali iyon sa lahat ng anggulo. Kami ay pamilya, kahit pa sa papel lang. Kami ay magkapatid, kahit pa magkaiba ang dugong nananalaytay sa amin. Pagpasok ko sa opisina kinabukasan, pilit kong iniwasan ang tingin ng mga tao. Pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang nangyari kagabi. Hera, are you okay? Namumutla ka, una ni Sarah, ang secretary. Ayos lang ako, Sarah. Maraming salamat, tipid kong sagot bago diretsyong pumasok sa opisina ni Jace. Nadatnan ko siyang nakatayo sa harap ng glass wall, nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Hindi siya lumingon nang pumasok ako. Ang aura niya ay bumalik sa pagiging yelo, mas matigas, mas malamig. The proposal, maikli niyang sabi habang nakatalikod. Inilapag ko ang folder sa mesa niya. Nariyan na lahat. Inayos ko na ang branding at ang financial projections. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mga mata niya ay walang bakas ng emosyon mula kagabi. Good. Stay here. May darating na bisita. Hindi pa ako nakakasagot nang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Robert, kasama si Liam De Vega. Halatang hindi maganda ang mood ni Papa Robert. Jace, ano itong nabalitaan ko? Bungad ni Papa, you rejected the merger proposal again. And you're making Hera your assistant. I'm the CEO, Dad. I do what I think is best for the company, walang emosyong sagot ni Jace. But the merger is the best for the company. Giit ni Papa, tumingin siya sa akin. Hera, anak, pasensya ka na. Alam kong naguguluhan ka, pero kailangan nating isalba ang Buena Vista Corp. Liam is willing to help US, but his father is firm, they want a union. Isang kasal para sa kasiguraduhan. I am also willing to marry her, sir, singit ni Liam. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hera, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Matagal na kitang gusto. I can give you the life you deserve, malayo sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. Lumingon si Liam kay Jace nang may halong panghahamon.
Nakita ko ang paghigpit ng panga ni Jace. Ang mga kamay niya na nakapatong sa mesa ay unti-unting naging kamao. "She's not a pawn, Liam," sabi ni Jace, ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. "Then stop treating her like one, Jace." Bulyo ni Papa Robert, "Kung ayaw mong maibenta ang kumpanya, kailangan natin ang De Vega. Hera, ikaw na lang ang pag-asa namin. Liam is a good man." Napayuko ako, "Papa, kung ito po ang makakatulong." "No," malakas na sigaw ni Jace. Hinampas niya ang mesa at lumapit sa amin. Sa isang marahas na galaw, hinublat niya ang kamay ko mula kay Liam. "She's not marrying him." "And why not?" hamon ni Liam. "Anong karapatan mong hadlangan ang kaligayahan niya at ang kaligtasan ng kumpanya niyo? You don't even like her. Bully ka lang niya, di ba?" Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Jace. Hinayla niya ako palapit sa kanya, sapat na para maramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso niya. "You're right. I don't like her," sabi ni Jace habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Liam. "I want her. At sa mundong ito, Liam, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko." Nagulat si Papa Robert. "Jace, anong sinasabi mo?" "Dad, I will manage the company. I will double the profits in 6 months. Hindi natin kailangan ang mga De Vega," wika ni Jace, at ang boses niya ay puno ng otoridad. "But as for Hera, she stays with me. Bilang assistant ko, bilang empleyado ko, at bilang akin. Hindi mo siya pagmamayari, Jace." Sigaw ni Liam, susugod na sana siya pero hamarang ang security na tinawag ni Jace sa intercom. "Get him out of my office," utos ni Jace. "At sabihin mo sa ama niya, the merger is dead. I'm starting a hostile takeover of the Vega Group tomorrow morning." Nang mailabas si Liam, naiwan kaming tatlo. Si Papa Robert ay parang tatanda ng 10 taon sa loob ng 1 minuto. "Jace, anak, mali ito. Magkapatid kayo sa mata ng batas," mahinang sabi ni Papa. "The law can be changed, Dad. But my feelings, kahit 10 taon akong lumayo, hindi sila nagbago," sagot ni Jace. Tumingin siya sa akin, ang titig niya ay tila tinutunaw ang bawat depensa ko. "Go to your desk, Hera. We have a lot of work to do." Nang lumabas si Papa Robert na tulala, naging kami na lang dalawa ni Jace. Nanginginig ang buong katawan ko. "Bakit mo sinabi yun?" tanong ko sa kanya. "Hostile takeover. Gugunawin mo ang pamilya ni Liam dahil lang sa selos." "Hindi lang yun dahil sa selos, Hera." Lumapit siya sa akin at kinulong ako sa pagitan ng mesa at ng kanyang katawan. "It's about sending a message. No one touches what is mine. No one." "Hindi ako bagay, Jace." "Alam ko," bulong niya, inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ko. "Because if you were just a thing, I wouldn't be this crazy." Hinalikan niya ang gilid ng aking leeg, isang dampi na nagpadulot ng matinding kuryente sa akin. "Mula ngayon, wala ka nang pupuntahang date kasama ang lalaking yun. Sa akin ka sasabay kumain, sa akin ka sasabay umuwi." Maliwanag. Hindi ako makasagot. Gusto kong magalit, gusto kong lumayo, pero ang puso kong traidor ay tila sumasang-ayon sa bawat utos niya. "Maliwanag, Hera." Pag-uulit niya, mas lumapit pa siya. "Maliwanag," bulong ko. "Good girl." Ang mga sumunod na araw ay naging tila isang whirlwind. Gaya ng banta ni Jace, sinimulan niya ang pagsira sa mga De Vega. Bawat investor na kaalyado ni Liam ay isa-isang nilapitan ni Jace at inalokan ng mas malaking halaga. Ipinakita niya kung bakit siya tinawag na The Cold King sa New York. Wala siyang sinasanto. Pero sa gitna ng digmaan sa negosyo, mas matindi ang digmaan sa loob ng bahay. "Hera, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ni Liam?" tanong ni Mama Elena habang nag-aalmusal kami. Kasama namin si Jace na abala sa pagbabasa ng stock market report sa kanyang tablet. "Block na ang number niya, Ma," tipid kong sagot. Hindi ko magawang tumingin sa kanila. "Jace, ikaw ba ang may gawa nito?" Seryosong tanong ni Don Robert. "The boy is devastated. At ang merger natin ay tuluyan ng naging digmaan. Liam is a distraction, Dad," sagot ni Jace nang hindi nag-aangat ng tingin. "And Hera needs to focus on her new role as the executive assistant to the CEO."
She doesn't have time for useless dates. Distraction. O nagseselos ka lang. Diretsong hirit ni Don Robert. Tumigil si Jace sa pagbabasa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tablet at tumingin kay Don Robert. If wanting to protect what belongs to this family is jealousy, then so be it. She is your sister, Jace. Galit na sigaw ni Don Robert. Sa papel lang, Dad. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Alam nating lahat kung bakit niyo siya kinuha. To be a buffer. To be a playmate for me. Pero hindi niyo inaasahan na mas gagaling pa siya sa akin sa ilang aspeto, wika ni Jace. Tumingin siya sa akin, isang titig na tila naghuhubad sa aking mga sekreto. And now, she's the only thing in this world that I want to manage more than this company. Tumayo ako dahil hindi ko nakaya ang tensyon. Excuse me, mauuna na ako sa opisina. I'll drive you, mabilis na sabi ni Jace. Kaya ko na, Jace. I said, I'll drive you. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila nakakasakal. Pinapanood ko ang mga sasakyang dumadaan sa labas, pilit na iniiwasan ang balto ni Jace sa tabi ko. You're quiet, pansin niya habang nagmamaneho. Wala akong dapat sabihin, sagot ko. Ginigiba mo ang buhay ko, Jace. Ginigiba mo ang relasyon ko kina Papa at Mama. Bakit? Bigla niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay puno ng intensidad. Because they are making you a sacrifice, Hera. Hindi mo ba nakikita? Gagamitin ka lang nila para isalba ang kumpanya. Ipapakasal ka nila sa isang lalaking hindi mo naman mahal para lang sa pera. At ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Bulyo ko. Kinukulong mo rin ako. Ginagawa mo akong assistant para lang mabantayan mo ako. You're just as bad as them. At least I don't pretend. Sigaw niya pabalik. I don't pretend that I care about the family image. I care about you. I've always cared about you, kahit noong bata pa tayo at ginagawa ko ang lahat para inisin ka. Napatigil ako. Bullying ba ang tawag mo sa pag-aalaga? It was the only way I knew how to get your attention. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. I was a kid, Hera. I didn't know how to handle the fact that a stranger came into my life and suddenly, I couldn't stop looking at her. Noong umalis ako, akala ko makakalimutan kita. Pero bawat babaeng nakikilala ko sa New York, ikaw ang hinahanap ko. Jace, you are mine, Hera. Always been, always will be. Hinalikan niya ako, isang halik na puno ng desperasyon. Ramdam ko ang pait at tamis ng mga salita niya. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong kawala. Ang Cold War ay naging isang ganap na apoy na tumutupok sa aming dalawa. Pagdating sa opisina, isang sorpresa ang naghihintay sa amin. Nandoon si Liam pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang mga abogado niya. Jace Buenavista, bungad ni Liam, may hawak na dokumento. You want a hostile takeover? Well, I found a loophole. If the Buenavista Corp fails to meet its debt obligations to the banks we own shares in, you'll lose control. At ang tanging paraan para hindi mangyari yun, ang merger. Ngumisi si Liam sa akin. Hera, last chance. Sumama ka sa akin, and I'll save your family's company. If not, I'll watch Jace burn. Tumingin ako kay Jace. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero nakita ko ang paghigpit ng kamao niya sa likod niya. Don't do it, Hera, bulong ni Jace. Hera, isipin mo ang mga magulang mo, sabi ni Liam. Isipin mo ang lahat ng pinaghirapan ni Don Robert. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang kumpanyang ito ang buhay ni Papa Robert. Pero ang lalaking nasa tabi ko, siya ang tinitibok ng puso ko. I have a counter offer, Liam, biglang sabi ni Jace. Ano? Take the company, wika ni Jace na ikinagulat ng lahat. Take the shares, take the buildings, but leave Hera out of it. If you want a war for the market, give it to me. But don't you dare use her as a bargaining chip. Jace, anong sinasabi mo? Tanong ko, hindi makapaniwala. Isusuko niya ang lahat. I have my own company, remember. JM Global Holdings, lumingon siya sa akin at ngumiti. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon.
I don't need my father's empire to give you the world, Hera. I only need you. Lumapit si Jace kay Liam at kinuha ang dokumento. The war is on, De Vega. But Hera is no longer part of your game. Hinayla ako ni Jace palabas ng opisina, sa harap ng lahat ng empleyado at ni Liam na tulala. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagpatianod lang. Hinawakan ko ang kamay niya pabalik. Ang buong business world ay niyanig ng balita. Jace Buenavista, ang nag-iisang tagapagmana ng Buenavista Corp, ay tinalikuran ang kanyang trono. Hindi lang iyon, hinarap niya ang mga De Vega sa isang madugong labanan sa stocks na ikinagulat ng lahat. Pero sa likod ng mga headline, isang mas matinding bagyo ang namumuo sa loob ng mansyon. Anong ibig sabihin nito, Jace? Sigaw ni Don Robert. Ibinagsak niya ang dyaryo sa lamesa. Isinusuko mo ang kumpanya para lang sa isang babae. Para sa kapatid mo. She is not my sister, Dad. Ilang beses ko bang kailangang ulitin yan? Malamig na sagot ni Jace. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamulsa, tila hindi natitinag sa galit ng ama. And I'm not giving up. I'm starting over. Sa JM Global, walang pwedeng magdikta sa akin kung sino ang dapat kong mahalin. Mapapahiya ang pamilyang ito, singit ni Doña Elena, umiiyak. Hera, anak, magsalita ka naman. Sabihin mo sa kanya na mali ito. Napatingin silang lahat sa akin. Nakatayo ako sa may hagdan, nanginginig ang mga kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero nang makita ko ang mga mata ni Jace, ang mga matang dati ay puno ng galit pero ngayon ay puno ng paninindigan, nakahanap ako ng lakas. Ma, pa, pasensya na po, mahina kong simula. Pero sa buong buhay ko, sinubukan kong maging Hera Buenavista para sa inyo. Sinubukan kong maging perpektong anak dahil natatakot akong itapon niyo ulit ako sa ampunan. Pero ngayon, tumingin ako kay Jace. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ko kailangang maging perpekto para mahalin. Jace loves me for all my flaws. At kung ang kapalit ng katahimikan niyo ay ang kaligayahan ko, baka oras na para bitawan ko ang apelyidong ito. Nanlaki ang mga mata ni Don Robert. Hera, let's go. Hera, utos ni Jace. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko sa harap ng kanyang mga magulang. Wala na tayong dapat ipaliwanag. Dinala ako ni Jace sa kanyang penthouse sa gitna ng lungsod. Malayo ito sa mansyon, malayo sa mga alaala ng bullying at pagtatago. Dito, kaming dalawa lang. Sigurado ka ba rito, Jace? Tanong ko habang nakatanaw sa city lights mula sa kanyang balcony. You lost your inheritance. Galit sa'yo ang mga magulang mo. Yamakap siya mula sa likod ko, ang kanyang baba ay isinandal niya sa balikat ko. I didn't lose anything, Hera. I gained everything the moment you chose me. Pero ang kumpanya, I told you, I'll take it back. Pero sa paraan ko, bulong niya. Tomorrow, I'm signing the papers to officially buy out the bank loans that Liam is using against US. Gagamitin ko ang assets ko sa New York. I'll be the new owner of Buenavista Corp, not as an heir, but as a buyer. At kapag nangyari yun, wala nang makakapigil sa atin. Humarap ako sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Noon, halos patayin mo ako sa hirap. Hinawakan niya ang mukha ko, ang kanyang mga ibo daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang aking pisngi. Dahil natatakot ako, Hera. Natatakot ako na kapag naging mabait ako sa'yo, malalaman ng lahat na ikaw ang kahinaan ko. But I realized, you're not my weakness. You're my purpose. Hahalikan na sana niya ako nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang emergency call. Sir, it's about the De Vega Group, sabi ng boses sa kabilang linya. They've filed a lawsuit. Allegations of insider trading. They're trying to freeze your accounts. Napakunot ang noo ni Jace. Tumingin siya sa akin. Liam is getting desperate. Jace, baka kailangan nating tumigil, kinakabahan kong sabi. No, madiin niyang sagot. Dito ako mas lalong nabubuhayan. Liam wants a war. I'll give him a massacre. Kinabukasan, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Isang board meeting ang ipinatawag. Nandoon si Liam, si Don Robert, at ang lahat ng shareholders. Pumasok si Jace na tila isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. You're late, Jace,
Pang-uuyam ni Liam. And soon, you'll be bankrupt. Ibinaba ni Jace ang isang itim na folder sa gitna ng lamesa. Actually, Liam, I just closed a deal with your father's biggest investor. In fact, I now own 51% of the Vega Group. So, technically, you're working for me now. Napatayo si Liam, namumutla. What? That's impossible. Nothing is impossible when you have more to lose than just money, malamig na sabi ni Jace. Lumingon siya sa mga board members. And as the new majority owner, my first order of business is to cancel all merger talks. Second, I am merging Buena Vista Corp with JM Global. At ang huli, naglakad si Jace papunta sa akin at hinayla ako sa gitna ng kwarto. I am announcing my engagement to Hera. At kung sino man ang may reklamo tungkol sa pamilya o dugo, maaari na kayong lumabas ng kwartong ito at maghanap ng bagong trabaho. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Liam at ang tibok ng puso ko. You're insane, Jace, bulong ni Liam. I know, sagot ni Jace habang nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Insanely in love with the girl you tried to take away. Bumaling siya sa akin, kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa, isang diamanteng kasing ningning ng mga bituin. Hera, will you stay by my side? Not as a Buena Vista, not as an assistant, but as my wife. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Ang batang ampo na binubuli noon ay heto na ngayon, inaalok ng buong mundo ng lalaking kinatatakutan ng lahat. Yes, Jace, sagot ko, sapat na para marinig ng buong silid. Yes. Ang balita ng engagement ni na Jace at Hera ay tila isang atomic bomb na sumabog sa alta sosyedad. Hindi lang ito usapin ng negosyo, ito ay usapin ng moralidad para sa ilan, at isang dakilang kwento ng pag-ibig para sa marami. Pero sa gitna ng ingay ng media at ng galit ng mga De Vega, nanatiling kalmado si Jace. Para sa kanya, tapos na ang laro. Nakuha na niya ang premyo. Isang linggo matapos ang kaguluhan sa board meeting, nagpasya kaming bumalik sa mansyon. Hindi bilang mga empleyado o bilang magkapatid, kundi bilang magkapareha na handang harapin ang mga taong nagpalaki sa amin. Pagpasok namin sa sala, nadatnan namin sina Don Robert at Doña Elena. Nakaupo sila sa gitna ng silid, bakas ang pagod at lungkot sa kanilang mga mukha. Ang mansyong dati ay puno ng otoridad ay tila naging matanda at marupok. Dad, Mom, panimula ni Jace. Hindi niya binitawan ang kamay ko. Jace, Hera, mahinang sabi ni Doña Elena. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga pisngi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin niyo kami. Sa kagustuhan naming isalba ang kumpanya, nakalimutan naming tao rin kayo. Na may mga puso kayong nasasaktan. Elena, tawag ni Don Robert, tumayo rin siya at lumapit sa amin. Tiningnan niya si Jace, hindi na bilang isang suwail na anak, kundi bilang isang lalaking mas matapang pa sa kanya. Jace, pinatunayan mo na hindi kailangan ng apelyido o ng merger para maging matagumpay. Ang kumpanya, nasa mabuting kamay na ito ngayon. At si Hera, tumingin si Don Robert sa akin. Hera, anak, naging bulag ako. Akala ko ang pagpapakasal mo kay Liam ang proteksyong kailangan mo. Pero si Jace lang pala ang makakapagbigay sa iyo ng seguridad na hinding-hindi ko na ibigay. Papa, nayakap ko siya ng mahigpit. Salamat po. Salamat dahil tinanggap niyo kami. Hindi madali ang haharapin niyo sa labas, paalala ni Don Robert. Maraming magsasabi ng masama, maraming huhusga. Ngumisi si Jace, ang pamilyar na ngisi na dati ay kinatatakutan ko pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Let them talk, Dad. I've spent my whole life being the villain in everyone's story. I don't mind being the villain again, as long as Hera is my queen. Ang kasalan. Hindi naging magarbo ang kasal. Sa kabila ng yaman ni Jace, pinili namin ang isang private ceremony sa isang cliffside resort sa Palawan, malayo sa mga kamera at malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Tanging ang pamilya at ang ilang malapit na kaibigan lang ang nandoon. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang minimalistang white silk gown. Wala itong masyadong beads o lace, pero perpekto ito para sa akin.
Habang inaayos ko ang aking belo, bumukas ang pinto. Si Jace. Bawal ang groom dito, di ba? Biro ko, bagamat nanginginig ang boses ko sa kaba. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo sa pinto, nakatitig sa akin. Ang kanyang itim na tuxedo ay lalong nagpadoon sa kanyang matikas na tindig. Lumapit siya sa akin at huminto sa likuran ko, tinitigan ang refleksyon namin sa salamin. "You look beautiful, Hera," bulong niya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa aking baywang. Sino ang mag-aakala? Ang batang binubuli ko noon, ay ang babaeng pakakasalan ko ngayon. "Ikaw lang naman ang nag-iisip na bully ka," lumingon ako sa kanya. "You were just a lonely boy who didn't know how to share his heart." Maybe, pag-amin niya, hinubad niya ang kanyang maskara ng pagiging cold king, at ipinakita ang lalaking tanging ako lang ang nakakakilala. "But today, my heart is officially yours." Walang merger, walang kumpanya, walang kondisyon. Just me and you. Nang magsimula ang seremonya, habang naglalakad ako sa altar, nakita ko ang aking buhay na parang isang pelikula. Ang ampunan, ang unang araw sa mansyon, ang mga gabing umiiyak ako dahil sa mga masasakit na salita ni Jace, ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagbabalik, lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Nang magkaharap na kami sa harap ng pari, kinuha ni Jace ang aking mga kamay. "Hera," simula niya sa kanyang vow, ang boses niya ay malalim at seryoso. "I promised once to make your life miserable. I promised to make you regret the day you entered my home. I'm sorry it took me so long to realize that the reason I wanted you out was because I couldn't handle how much you were getting into my mind, into my soul. Today, I promise the opposite. I will spend the rest of my life making sure you never feel like an orphan again. You are not an addition to my family. You are my family." Napaiyak ako habang binibitawan ang sarili kong pangako. "Jace, nahanap ko ang tahanan sa pamilya mo, pero nahanap ko ang sarili ko sa iyo. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang sumuko sa iba. Salamat dahil kahit sa gitna ng galit mo, naramdaman ko pa rin na pinuprotektahan mo ako. I love you, my ruthless king. I love you more, my little brat." Biro niya bago niya ako sinunggaban ng isang matamis na halik habang nagpapalakpakan ang lahat. Isang taon ang lumipas. Ang Buena Vista JM Global Merger ay naging pinakamalakas na kumpanya sa bansa. Si Liam De Vega, tuluyan na silang lumipat sa abroad matapos ang pagkatalo sa negosyo, bagamat balita namin ay nagsisimula na rin siyang bumangon muli. Nakatayo kami ni Jace sa balcony ng aming bagong bahay, isang modernong mansyon na kami mismo ang nagdisenyo. Hawak ko ang aking tiyan, kung saan nararamdaman ko ang unang sipa ng aming magiging anak. "Anong iniisip mo?" tanong ni Jace habang niyayakap ako mula sa likod. "Iniisip ko lang, anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ko. "Kahit ano," sagot ni Jace, hinalikan niya ang aking balikat. "Basta huwag lang Jace Jr. Ayokong magkaroon ng kompetensya sa atensyon mo." Natawa ako. "Possessive ka pa rin hanggang ngayon." "Always," seryoso niyang sabi. Iniharap niya ako sa kanya at tinitigan ng malalim. "I told you before, Hera. I don't share my toys. And especially, I don't share my life." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong sa wakas, tapos na ang lahat ng paghihirap. Ang batang ampo na walang pagkakakilanlan ay nahanap na ang kanyang tunay na pangalan, hindi sa isang pirasong papel, kundi sa bisig ng lalaking kailanman ay hindi siya binitawan.